Ikaw, walang karanasan sa trabaho, hindi ka tatanggapin. Masyado kang maganda, hindi ka tatanggapin. Ikaw, bagamat marunong ng sign language, hindi rin maganda ang itsura, pero masyadong matangkad, hindi ka tatanggapin. Kahit ako, nakikita ko, mga tauhan ito ng may bahay. Kung ipapadala kita doon, baka ako'y gulpihin ng binatang Panginoon. Ngayon, mamamatay ako kung mamimili ako. Mamamatay din kung hindi. Sino ang magliligtas sa akin? Ako rin. Ako rin. Hindi ba ito ang hiring para sa sign language interpreter? Bawat isa, maputi, maganda, at matangkad. Parang pagpili ng asawa. Ang dalagita na ito, sa unang tingin pa lang, hindi tauhan ng may bahay. Napakaganda pa ng resume. Mukhang gusto pa akong mabuhay ng langit. Ikaw ang napili. Ha? Ako? Binatang Panginoon. Bahay ng sindikato, amang mabangis, madayang ina, at pipi siyang asawa. Pasensya na. Nagmamadali ako. Pasensya na ha. Salamat. Ang bilis tumakbo. Kailangan kong bumalik agad sa kwarto ng pasyente. Hala, Ginangshu, dati lagi mo akong sinasabihan, huwag maglalagay ng pera para sa mga skin sa laro. Pero isang skin lang, 58 piso lang. 58,000 naman ang ginagastos mo sa isang araw. Kung alam ko lang na magiging gulay ka, hindi na sana ako bumili ng mga skin sa laro para may naipon akong ilang 58 para sa iyo. Ngayon, bukod sa utang na ako, kahit ang mga loan shark ayaw na akong pautangin. Kung hindi pa ako makakahanap ng trabaho, hindi ka na makakapagpatuloy ng pagpapagamot. Sir Wang, anong trabaho? Mataas na sahod, kailangan agad ng sign language interpreter, kailangan pa ng resume. Walang problema, ako na ang bahala. Kanina mo sinabi, dapat panindigan ang medical ethics at sabihin ng totoo sa stepmother ko na nagpapanggap lang ako na pipi. Hindi pagpapanggap. Pipi ka nga talaga. Kawawa naman yung gwapo, pala lang pala siya. Kung magiging magaling akong sign language interpreter at fiancé niya, hindi lang mababayaran ang utang para mailigtas si nanay. Makakatabi ko pa ang gwapo sa kama. Saan galing tong tangang to? Umalis ka! Ano raw sabi ni Ahi? SS. Ito naman, nakaturo sa akin. Tapos ito naman, thumbs up. Mukhang pinupuri niya ako. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sabi ng young master. Siya na, maganda ang itsura ng babaeng ito. Matagal nang hindi nakikita na nagpapagalaw ng emosyon ni Xiao Zhu ng babaeng ganito kagaling. Talagang magaling si Xiao na inay. Mabuti. Hindi ka marunong ng sign language. O kaya sadyang iniwan mo, may ibang balak. Sabi ni Xiao Zhu, mahinang kalidad ng baso, iminumungkahing palitan ng stainless steel, eco-friendly. Tiningnan niya ako sandali. Baka nalaman niyang hindi ako marunong ng sign language. Ahi, bukod sa basong ito na kailangang palitan, ano pang ibang kailangang palitan sa bahay? Wala. Maayos na naasikaso ni Liu Yi ang bahay. Gusto ni Xiao Zhu na huwag kang makialam sa kanyang mga gawain. Baka sakaling mapahamak ka. Kalokohan. Kailan siya nagsalita sa akin ng ganito? Baka, nalaman niyang kamakailan, ang kabutihan ko sa kanya ay peke lang. Hindi naman kailangang isalin ito, di ba? Huwag mong isipin na dahil matanda ka,
ay hindi kita gagalawin. Kung hindi ka patitigil, sisirain ko ang mesa. Umupo ka. Paano mo nagawa kay Liu Yeang magsalita ng ganitong mabigat na salita? Tatay, narinig ko, nagpaligaw ka ng babae nang hindi alam ni Liu Yi. At ang babaeng iyon ay nabuntis mo. Sa pagkakataong ito, gumuhit ng kalahating bilog sa tiyan. Tiyak na tama ang pagsasalin sa pagkakataong ito. Sabi ni Xiaozhu, pangako niyang mag-iingat siya sa kanyang ugali sa hinaharap. Hindi na kayo maglalasing para kalimutan ang problema. Mag-aalala. Tingnan mo, lumalabas na ang beer belly mo. Xiaozhu, talagang lumaki na. Alam nang magmalasakit sa ama. Mukhang ang ating pamilya ay lalago na. Nakakatuwa, hindi man lang nagulat sa chismis. Mukhang talagang hindi siya marunong ng sign language. Sayang hindi na mabubuhay hanggang bukas. Kaya ba dahil sa palagi kong mahigpit na pagdidisiplina kay Xiaohi? Siya, Ahe. Ang sinabi niya ay talaga bang iyon ang ibig mong sabihin? Kung hindi, umiling ka lang kung magtatangka siyang magsinungaling. Sa aming pamilyang Qin, magkakalat ng maling impormasyon, hindi na siya makakapagsalita. Itapon na lang siya, Liu Yi. Maghahanap pa ako ng mas mabuti para sa iyo. Kung papalitan ng stepmother, mahirap na. Hindi pa na isasagawa ang plano. Hindi dapat magpaalarma ngayon. Malamang ay para sa pambayad sa gamot ng kanyang ina, kaya siya pumunta. Hayaan siyang manatili. Kahit papaano ay may kontrol pa tayo. Liang Sheng, sabihin mo, masyado na ba akong matagal na hindi nagsalita? Na nagpapalagay sa mga tao ng isang ilusyon na madali akong lokohin? Hindi ko alam kung paano ko nagalit ang Young Master. Ako'y dapat mamatay. Pakiusap, parusahan mo ako, Young Master. Hindi ikaw ang dapat mamatay. Kundi si Ruan na nagpapanggap lang. Sabihin mo, paano kung putulin ang dila? Young Master, pag-isipan mong mabuti. Noong una, si Liu Shuang ay upang agawin ang ari-arian ng pamilya at gumawa ng aksidente sa sasakyan. Nakaligtas ka sa pamamagitan ng pagpapanggap na pipi. Ngayon ang paghihiganti para sa ginang ay hindi pa natutupad kaya hindi ka maaaring magpakita. Kung hindi kaya ako na ang babala kay Miss Ruan. Hindi. May mas magandang ideya pa ako. Kuya Liang, nararamdaman mo ba na may malamig na hangin na dumaan? Huwag kang kabahan. Ang Young Master ay takot lang na mai-misinterpret ng iba ang kanyang sinasabi kaya pinapahiram kanya para mag-translate. Talaga nga? Young Master, Ito. Ako ang magta-translate. Ay hindi maganda. walang inconvenience dahil ikaw ang magiging future na young mistress ng pamilya Qin. Young Master, ang Lotus Gang ay nagbanta sa akin na kung ilalabas ko ang perang iyon papatay nila ang pamilya ko. Si Awu ay handang mamatay para magbayad sala. Kung hindi mo ibibigay ang pera sa akin, papatayin ko rin ang pamilya mo na walang libingan. Sabi ng Young Master na basta sabihin mo lang, ay titiyakin niyang protektado ang pamilya mo. Huwag mo akong lokohin. Ang Young Master ay palaging mas gugustuhin pumatay ng mali kaysa magpalampas. Hindi pa ako nakakita ng taong nagkamali na nakalabas ng ligtas. Ikaw, bata, hindi mo naiintindihan. Ang Young Master mo sa loob ng ilang araw ay magpapakasal na sa akin. Sino ang magpapakasal na may dugo? Salamat, Young Master, sa iyong awa. Dadalahin ko si Kuya Liang Sheng sa lugar kung saan itinago ang pera. Ako'y handang sumunod sa iyo hanggang kamatayan, Young Master. Ako'y handang sumunod hanggang kamatayan sa Young Master.
Ano sa palagay mo? Magaling ang translation ko, di ba? Huwag kang mag-alala. Ang aming klase ng top-notch na sign language interpreter ay kailangang alamin ng mabuti ang iniisip ng employer at mag-improvisa ng ilang salita. Wala lang. Mauna na ako. Haba, baka kasi si tatay masyadong mahigpit sa'yo. Yung mga interpreter ng sign language noon, nagkamali ng akala si tatay na ikaw ay isang batang mapagplano. Nagkamali si tatay sa'yo. Ito? Ito? Ay para sa'yo. Yung minang ito, taon-taon kong pinaghandaan. Ngayon, dahil lang sa isang sinabi ni Ruan na pag-aalala sa matanda, biglang nakuha na. Saka, tungkol sa pagpapagamot. Hindi naman kailangang magmadali. Huwag, hindi pa gumagaling ang lalamunan. Baka masira pa ang isip mo rito. Binata, kusang loob na ibinigay ni Awu ang pinagtataguan ng pera. Nagpadala na ako ng tao para kunin. Nasaan si Ruan? Tinawag po si Binibini ni Liu Shuang. Baka naman nalaman din ni Liu Shuang na si Binibining Ruan ay peke na interpreter. Oo nga pala, maghanap ka ng tao para ayusin ang pamilya ni Awu. Opo. Hindi ko inakala na napakagaling pala ng Binibini. Isang araw pa lang dito, nakaka-impluwensya na siya sa malamig na binata na mamamatay tao. Inang Chin, narito na po siya. Yung resume mo, peke ito, di ba? Masarap, no? Masarap. Dahan-dahan lang sa pagkain. Hoy, nandiyan si Xiaohe. Kanina pa, kinukwento ko kay Ruan yung mga nakakatawang ginawa mo noong bata ka. Oo nga. Sabi ni Tita Liu, noong bata ka, ang cute-cute mo raw. Oy. Hindi pa ako tapos kumain. Ahi, manatili ka na at kumain dito. Kumusta ka? Wala ba siyang ginawa sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita? Magbigay ka naman ng hula. Sagutin mo ako. Bakit kailangan mong nagsa-sign language? Gamitin mo na lang ang cellphone mo para mag-type. Mas madali yon. Kasi, dahil si Young Master, ayaw niyang mag-type sa cellphone. Iniisip niyang nakakapagod. Swerte ko talaga. Sa ganito, kahit magkamali ako sa pagsasalin, hindi niya ako isusumbong. Ligtas na ang buhay ko. Kahit na, ang labo ng dahilan mo. Pero, naiintindihan ko. Anong naiintindihan mo? Ako nga, hindi ko naiintindihan. Parang may bukol ka sa kamay. Hindi mo na mahawakan ang cellphone. Tama. Ito talaga ang ngiti na bagay sa'yo. Itong resume mo, peke ito, di ba? Hindi. Huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong. Alam ko, nasa ospital pa ang nanay mo, naghihintay ng panggamot. Basta't ikaw ay gampanan mong mabuti ang papel bilang young madam at makuha mo ang tiwala ni Ching Yihe. Tulungan mo akong hanapin ang ebidensya na nagkukunwaring pipi lang siya, nagkukunwari lang siya. Pinaghihinalaan ko lang, wala akong ebidensya. Kaya, pakiusap, tulungan mo ako, bantayan mo siyang mabuti. Pagkatapos ng lahat, ako lang ang makakatulong sa'yo. Diyos ko, mga batis na ka. Napakapuor ko na. Binabantaan pa ako ni Liu Shuang. Nagkukunwari ba talaga si Chin Yihe?
Bakit di mo subukan na painitin ng bakal para malaman? Maraming trabaho sa mundo. Bawat isa'y may hirap. Tutulungan ko ba talaga si Liu Shuang? Huwag na. Hindi na pwedeng maghintay ang sakit ni nanay. Uunahin ko muna si Liu Shuang. Kapag gumaling na si nanay, aalis na ako. Sabi ng young master, masyadong matabang ang sabaw. Dagdagan ng 3 kutsaritang asin. Ang dami ninyo. Hindi pa mahuli ang isang matandang lalaki. Lahat, magdetention kayo. Sabi ng young master, nakita niyang nahirapan kayong lahat. Kaya simula ngayon, bibigyan kayo ng benepisyo at pensyon at saka isang buwang bakasyon. Salamat, senyorito. Unang beses kong pumasok sa industriya ng pagmimina, kulang sa karanasan, paumanhin at sana'y matulungan ninyo ako. Huwag ninyong isipin na dahil first time ko sa pagmimina, ay pwede na kayong magpaloko sa akin. Sasabihin ko sa inyo, kung mawalan ito ng 1 gramo, babasagin ko ang ulo ninyo. Ang dami palang sinabi ni Sir Chin. Uwa. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Young Master, ito ang seremonya para sa bagong mina. Kung mali ang pagsasalin, paano kung magalit ang manager? May mga taong swerte. Parang pag-inom lang ng tubig. Baka naman, sa pagkakataong ito, tulad ng pagkakuha ng kontrata sa mina, may hindi inaasahang biyaya. Sa tingin ko, nasadlak si Young Master sa bitag ni Madam. Ang desensitization training na ito, maliwanag na matagumpay. Bagamat sinabi ni Liu Shuang na kailangan kong hanapin ang ebidensya na nagpapanggap si Qin Yihe na pipi, pero hindi niya sinabi kung anong paraan ang gagamitin ko. Qin Yihe. Qin Yihe. Qin. Diyos ko. Ito ba ang biyaya para sa aking kaluluwa na matagal nang naghihirap? Kapag naisip kong magiging asawa ko ang lalaking ito sa hinaharap, huwag mo muna isara. May importante akong sasabihin. Noong nakaraan, sa mina, narinig ko sa assistant mo na nasugatan ka. Nandito ako para gamutin ang sugat mo. Tiisin mo na lang. Matatapos na rin to. Pero Qin Yihe, ang yaman-yaman ng pamilya mo, bakit pag may sugat ka, wala man lang kayong pribadong doktor na tumitingin sa'yo? Sa bahay, hindi nila ako binigyan ng pribadong doktor. Siya na. Walang kwentang pag-usapan to sa kanya. Mukhang yung tatay mo, hindi masyadong maalaga sa'yo. Yung stepmother mo. Wag na lang natin pag-usapan. Miss mo na siguro ang nanay mo. Pero pareho tayong may pinagdadaanan. Sa mga ganitong bagay, ako na ang bahala. Eksperto ako diyan. Young master, young mistress. Bakit nyo ginagawa yan sa sala? Yung merienda sa mesa, ako ang gumawa. Kainin mo ha. Ang cute talaga ng young mistress. Young master, yung young mistress na pinili ko para sa'yo, pasok ba? Sakto lang. Sa tingin ko, si Qin Yihe, baka pipi talaga siya. Ilang beses ko na siyang nakita. Ganito lang siya, nakatitig, walang imik. Ang tiyaga niya? Ganito, mamayang gabi, pumunta ka sa kwarto niya. Hindi ako naniniwalang pipi pa rin siya pag nasa kama na. Ha? Kahit na gusto ko ring matulog kasama ang gwapong yon at mahipan ang malambot niyang abs,
Parang hindi tama kay Chinyihe. Ang gawin yon. Ruan, ano ba nangyayari sa'yo? Isipin mo si Mama. Kailangan mong matulog sa kanya ngayong gabi. Kung gagawin mong maayos. Yung pain na hindi halatang pain, ang pinakamabisa para makahuli. Aray, Paano mo nagawa na magkaganyan ka? Hindi man lang tumawag ng doktor. Paano ko pa siya naalala? ako, ikaw. May kailangan ka? Chinyihe, alam kong sobra ang hiling na ito. Pero, pwede ba tayong matulog ng magkasama? Sa huli, mag-aasawa rin tayo. Sayang, naisip ko pa noon. Akala ko pa may kakaiba siya. Isa rin siyang babaeng gustong-gusto ang katawan ko. Umalis ka. Ang kanyang mga labi. Paano ito naging ganito, kalambot? So, ang ibig mong sabihin kanina, isara ang pinto. Ikaw, lumabas ka. Ngayon na magsisimula, ganito ka kaimpasyente? Sige, magsimula na tayo. Ang lambot at bouncy. Kailangan magpakasal. Sige, Kaya, magpakasal tayo. hindi pwede. Chinyihe. Ay, mali, mahal. Tingnan mo ang camera. Siguro, nababaliw na ako. Binigyan na ako ng sweldo ni Fubo. Chinyihe, mahal. Pwede mo ba akong bigyan ng isang araw na bakasyon? Gustong makita ang nanay ko. Kailangan ba? Sasamahan kita. 5 araw. Chinyihe, alam kong ikaw ang pinakamabuti. Hayaan mo na, dahil may silbi pa siya. Tiyagin mo na lang. Tara, Sir, medyo naaaliw ako sa inyong dalawa. kumakain. Ano ba yan? Ay. Naalala ko. Dati si Yihe hindi masyadong gumagamit ng cellphone. Ano ba nangyayari ngayon? Batang mag-asawa, isang araw na hindi nagkikita, parang 3 taon. Sir, ito ay pagmimiss sa asawa. Fubo, nabobo ka na rin ba? Kami ay magagangsta. Gangsta. Pagkatapos magbayad ng 5 insurance at 1 pondo, sa halip, naging parang pagpasok sa trabaho na may time in. Ang ating kahusayan sa trabaho ay mas mabilis din kaysa dati. Ganun nga ang sabi. Pero, sir, sa palagay ko, kailangan pa ring sanayin sila ng espesyal. Wag. Paano siya pumunta sa napakalayong palengke? Ano ba yan? Baka may nangyari. Kanina, isang babae sa pintuan ng palengke nabangga ng malaking truck. Daw ay duguan na duguan. Ruan. Ruan. Nabangga ng napakasama. Ano ba to? Nabangga ng napakalala. Chinyihe, hindi ka pipi. Ruan, na aksidente. Chinyihe, hindi ka naman pipi. Kanina lang, bigla kang nakapagsalita sa pag-aalala. Kailan pa ako naging ganito, kadi mapakali? Kanina ka ba nagsalita? Mali ang narinig mo. Ibang tao yon. Nene, huwag ka nang tumingin. Alis na tayo.
Nag-aalala ka ba sa akin? Kaya hinanap mo ako? Dumadaan lang. Diyos ka, kahit anong tigas ng bibig ng lalaki, malambot pa rin kapag hinahalikan. Sige na, sige. Ito, binili ko para sa'yo. Isasabaw natin sa isda mamayang gabi. Ano na naman ito? Ito ay sabaw ng torong bayag. Pampalakas yan. Uminom ka ng marami. Masarap ba? Paano mo nalaman na mahilig ako sa isda? Ito, ano to? Nakalimutan mo na? Sabi mo dati, pag nagpakasal na tayo, pwede na. Gusto mo ba to? Ganito? O kaya ganito? Wala tayong props ngayon. Sa susunod na lang tayo maglaro. Kailangan magpakasal muna. Teka, makinig ka muna. Gusto mo bang umatras? Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Chin. Ang magiging tagapagmana. Paano ka nagkaganyan? Paano nangyari yon? Maliligo muna ako. Ayos, yan ang tamang gawi. Ano kaya ang una nating laruin? Ito. Ito. Honey, tapos ka na bang maligo? Tumigil ka. Ikaw, ha? Mabubuhay ka ng 30,000 araw. Ano naman yon kung matulog ka ng 2 araw kasama ko? Mahal, sumigaw ka na. Gusto kong marinig. Hindi ito magandang plano kung ganito lang tayo palagi. Sa totoo lang, kung buksan mo ang ilaw, hindi rin ako mahihiya. Dahan-dahan lang.
Gino, gusto mo bang bantayan ko ang binibini at si Liu Shuang? Maaring mapigilan pansamantala, ngunit hindi habang buhay. Paano ba dapat tahakin ang landas na ito? Hayaan na lang natin sa kanyang pagpili. Sinusubukan ko ng mabuti na mahalin siya, pero siya, Magaling ang ginawa mo. Totoo pala ang sabi-sabi na malamig at ayaw sa babae si Chinihe. Hindi rin naman pala ito kasinungalingan. Yung mga babaeng ipinasali sa kanya sa mga blind date, mapuputi at magaganda lahat, may malaking dibdib at mahahabang binti, matatalino at may pinag-aralan. Lahat ng klase, inayos na para sa kanya. Pero ang resulta, ikaw lang ang hindi niya inayawan. Isang sorpresa rin pala ito. sorpresa. Hindi rin naman ako pangit. Kailangang ipagpatuloy ang mga nakakatuwang bagay, pero may mas mahalagang bagay na susunod. Yung babaeng anak ng pamilya Song, Kababata pa ni Chinyihe. tiyak na tutulungan niya siyang makuha ang kontrata. Ikaw naman, ang trabaho mo ay sirain ito. Para makita ng kanyang ama, na ang kanyang panganay na pipi ay hindi talaga kayang pamunuan ang negosyo. Sirain. Pero hindi ako magaling sa pagsira. Magaling lang ako sa pagpalpak. Hindi niya akalain na ilipat ang nanay ko sa isang ospital na hindi ko mahanap para wala na siyang magagawa. Siya na, wala talaga akong magagawa sa kanya. Kahit tutuparin ni Liu Shuangjian ang pangako na gamutin ang nanay ko, pero nasira ko ang partnership, di ba ako papatayin? Ng puno ng pamilya. Kahit gaano kabait ang batang pipi, hindi niya masuway ang tatay niya. Kung mawawala na ang buhay ko, ano pang pangako ang matutupad? Chin Ihe, kagabi, napanaginipan kong sumama ako sa'yo sa party. Nasira ang partnership mo. Baka sakaling kailangan kong magsakripisyo at huwag na lang sumama. Kahit hindi ka naniniwala sa tadhana, pero alam mo, makikinig sa asawa, yayaman ka. Kasi ang asawa mo talagang sisirain ang partnership, kuya. Hindi na nga lang ako sasama. Hindi pwede. Kung makuha natin ang proyekto sa Minahan, ang aming pamilyang Chin, sa lumang lungsod, magkakaroon ng mas magandang pag-unlad. Yehe. Huwag kang mag-alala, hindi ka tulad ni Ashun, nag-aral ng business management. Kaya, kung mabigo, hindi naman ito nakakahiya. Tama ang sinabi ni Tita Liu. Ito ay para sa iyo. Unang beses mong harapin ang mga gawain sa negosyo ng mag-isa. May mga tao, bigyan lang ng isang pagkakataon, mapapatunayan nila ang sarili. Ganyan si Yihi. Tara na. Tita Liu, tatay, aalis na kami. Hindi ba yan ang tumanggi sa kasal sa iyo? Ang tagapagmana ng pamilyang Chin na pipi? Pero, ang kasama niya hindi ba? Ang dating interpreter ng sign language? Yihe. Siya ay mula lang sa pamilyang Chin. Ang interpreter ng sign language na inilagay para sa iyo. Bakit siya nakatayo sa tabi mo? Kaya pala siya ang tinutukoy ni Tita Liu. Asawa ko siya. Siya ang maganda at kaibig-ibig, mabait at mapagbigay. Magandang asawa. Ruan. Sabi ni Kuya Yihe. Hindi ganoon kahaba ang sinasabi mo. Ikaw ang translator? O ako ang translator? Yun pala ang sarap ng pakiramdam ng isang hamak na nagwagi. Ang babaeng ito, walang dibdib, walang puwit, pangangatawan, at pamilya. Sa hitsura, saan ako hindi katumbas? Kuya Yihe,
Ano ba ang nakita mo sa kanya? Song Xingyu, respetuhan mo ako. Sabi ni Chinihe, ang mukha mo, itim na parang binudburan ng toyo. Ang pangangatawan mo, malaki ang dibdib at puwet, parang semento. Ang ulo mo, parang bola na pinasukan ng tubig. Sa wakas, alam ko na kung bakit ang translation ni Young Master Chin. Ay hindi na gumagana. Yun pala, hindi siya kwalipikadong rapper. Ruan, nagsasabi ka ng kalokohan. Kuya Yihe, hindi niya ako sasabihan ng ganyan. Eh di tanungin mo siya, tama ba ang sinasabi ko? Ruan, tayo ngayon kailangan pang kausapin ang tatay niya para sa kolaborasyon. Tara na. Ruan, tayo ngayon kailangan pa nating kausapin ang kanyang ama para sa pakikipagtulungan. Tara na. Ruan, hintayin mo lang ako. Balang araw, papahiwalayin ko kayong dalawa. Kung ang pamilya Song ay makikipagtulungan sa pamilya Chin sa larangan ng pagmimina, pinapangako ko. Ang merkado ng pamilya Chin sa lumang lungsod ay mabubuksan kaagad. At saka, ang aming pamilya Song, 50% lang ng kita ang kailangan napakagandang deal. Walang problema ang kontrata. Ang kita lang ito. Ang 50% para sa pamilya Song ay sobra talaga. Ang pamilya Qin, 30% lang ng kita ang maibibigay. Ikaw naman, ang trabaho mo ay sirain ang pakikipagtulungan para makita ng kanyang ama ang kanyang pipi na panganay na anak. Hindi kayang suportahan ang negosyo ng pamilya. Paano ko ito isasalin? Bahala na, mahalaga si nanay. Dati, palagi akong nagkakataon sa pagsasalin. Kaya ngayon, basta-basta na lang akong magsasalin para matapos ko na ang trabaho. Dapat kong aminin, Ruan, minsan, ang utak mo ay talagang napakatalino. Ginoong Song, nasaan ang aming binata? Sa tingin niya, sobra ang hinihingi ninyong kapalit. 3% tubo lang ang aming papayagan. Paano siya biglang naintindihan ang ibig kong sabihin? 3%? Ang liit naman ito. Hindi lang 3% tubo. Ang pamilya Song ay magkakaroon lamang ng isang buwan na eksklusibong karapatan sa pagmimina. Lahat ng kita at gastos ay mapupunta sa pamilya Song. Batay sa ipinahihiwatig ni Chin Yihe, mukhang dahil hindi maibibigay ang 3%, kaya 1% na lang. Kung ang pamilya Song ay papayag sa 3% tubo, ang karapatan sa pagmimina ay ibibigay namin sa inyo ng isang buwang panahon. At saka, lahat ng kita at gastos ay mapupunta sa inyo. Binatang Chin, lakas ng loob mong humingi. May lakas pa ng loob na magsalita. Hindi siya ang may lakas ng loob. Ako ang may lakas ng loob na magsalita. Siguradong nasira na ang usapan. Tangang-tanga lang ang tatanggap sa kondisyong ito. Ang mina ng pamilya Chin ay kumikita ng 100 milyon bawat buwan. Parang nakuha mo na ng maaga ang kita ng 1 taon. Kung ipapautang natin ang perang ito, kahit tubo lang, mas mataas pa sa kalahati ng kita. Kung ganyan kabait si Senyorito Chin, kung ganyan kabait si Young Master Chin, hindi rin magdadalawang isip ang pamilya Song. 20% lang ng kita ang kukunin ng Song. 2 buwang karapatan sa pagmimina. Ano sa tingin mo? Maligayang pakikipagtulungan. Ang tapang naman ng asawa ng senyorito, kaya pala hindi pinansin ang aking Shinyu. Ano? Anong nangyari? Bakit nagkasundo na? At kusang binigay pa ang 10% ng kita. Anong nangyari? Paano nangyari yung deal? Kusa pa siyang nagbigay ng 10%. May lagnat ka ba? Wala naman. Saan ako kukuha ng oras para magkasakit? Sa mundo ng mahihirap, kahit magkasakit, pila pa rin. Ang binata, kusa siyang nakipag-usap kay Madam sa chat. Ako, pang ilan? Una ka. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat ka muna. Ruan, ang galing mo. Salamat sa papuri. Ikaw rin? Ikaw rin. Ano ba talaga nangyari kay Ruan? Paano natuloy ang usapan?
ba talaga ang nangyari kay Ruan? Paano natuloy ang usapin sa pakikipagtulungan? Wala akong kasalanan, Tita Liu. Talagang mali ang pagsasalin ko. Sino ba ang mag-aakala na si Ginoong Song ay papayag? Sa tingin ko, nagkagusto lang siya sa kanya. Gusto niyang maging manugang. Tumahimik ka! Alam mo ba, kanina lang si Chintan ay sobrang pinuri si Chin Yihe Talaga bang ayaw mo? na mabuhay pa ang nanay mo. Hindi po, Tita Liu. Hindi po. Huling pagkakataon mo na ito. Bukas, uuwi mula sa ibang bansa ang anak ko. Pumunta ka muna sa lumang lungsod. Pagdating ng panahon, siraan mo ang kontrata kasama niya. Kung naligo ka na, matulog ka na. Ngayon, hindi ka naging malibog. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Ginang Shu. Ano na ang nangyari kung hindi na naman magtagumpay itong pagkakataon? Ano na ang gagawin niya? Pumunta ka sa 209 at hanapin mo ako. Kin Sun, Ah, may gagawin ako sa labas. Sandali lang. Binatang Chin, oh, tumigil ka. Ipakikilala kita. Ito si Manager Wang ng kumpanya ng transportasyon. Espesyal na hinanap ka para makipag-usap tungkol sa linya ng transportasyon ng Minahan. Kumusta, Manager Chin? Ikinagagalak kitang makilala. Ruan, sandali lang. Naku, paano niya nalaman? Sino ka? hindi mo ako kilala? Hindi ka naman Diyos ng yaman. Bakit ko kailangang kilalanin ka? Napakalungkot ko talaga. Hindi man lang ako ipinakilala ng kapatid kong lalaki. Ah, ikaw ang anak ni Tita Liu. Siya na. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, paano mo sisirain ang kooperasyong ito? Kailangan ko ng tulong ni Mrs. Magpapanggap na nasa kama kami. Ano ang ibig mong sabihin? Talagang magaling at may potensyal si Young Master Chin. Kung magtatagumpay tayo sa pagkakataong ito, sa pakikipagtulungan para sa ating tatlong pamilya, Ito ay isang malaking hakbang pasulong. May problema. Nakita ko ang asawa ni Kuya Yihe, kasama ang isang lalaki. Nag-aaway-away sa hotel. At pareho silang pumasok sa room 209. Baka kung ano ang ginagawa nila sa loob, mga bagay na hindi dapat makita. Shinyu, huwag kang magsalita ng ganyan. Tay, hindi ako nagsisinungaling. Malinaw na malinaw ang nakita ko. Kuya Yihe, niloloko ka niya. sa buhay ko, kinamumuhian ko ang mga taksil. Kung ang pamilya Chin ay may ganoong kinaugalian, ayaw kong makipagtulungan sa ganoong pamilya. Akayin mo ako. Paano nangyari yon? Anong ibig sabihin ng eksena ng paghuli sa kama? Si Amo Wang nakasosyo ni Chin Yihe ngayon. Niloko ng asawa niya ang kapatid niya. Pinakaayaw niya ang makipagtrabaho sa taong may sira ang pamilya. Sa tingin mo, kung makita niya tayong ganito, makikipagtulungan pa rin siya? Hindi ka ba natatakot na masira ang pangalan mo? Pangalan? Ang pamilya Chin ay mayroon ng isang malamig at ayaw sa babae na parang monghe. Makakabawas pa ba kung magkakaroon ulit ng isang babaerong hipag? Nasisiyahan lang ako sa pakiramdam na si Chin Yihe ay laging nasa ilalim ko. Nababaliw ka na. Ano naman? Kaunti na lang ang oras. Ano na ang desisyon mo? Tutulungan mo ba siya o ako? Nakatago sa kwartong ito si Ruan at yung lalaking yon. Chin-shun, ikaw pala? Kuya, anong ginagawa ninyo rito? Dumaan lang kami para tingnan. Paano siya napadpad sa lumang lungsod? Eksakto sa lugar na sinabi ni Song Shin-yu. Paano nangyaring ganoon kapareho? Nandito pala kayong lahat. Konti na lang ang oras. Ano na ang desisyon mo? Tutulungan mo ba siya o ako? Buti na lang bago pa magbukas si Chinyihe ng pinto, nakalabas na ako. Isang malaking pagkakamali lang. Kasalanan ito ng aming si Shinyu. Naglalaro lang. Pag-uwi, pagagalitan ko siya. Ruan. Ito ang pangalawang kapatid mong lalaki na si Chin Shun. Unang beses mo siyang makikita, di ba? Pangalawang kapatid, napagod ka sa biyahe. Naghirap ka. Ate, maganda talaga ang taste ng kuya ko.
Oy. Ano ito? Sa kwarto ni Qin Ershao, may lumitaw na damit ng ibang babae. Ito ba ang kinaugalian ng pamilya Qin? Ipapause ang proyekto. Kailangan kong pag-isipang muli ang pakikipagtulungan sa pamilya Qin. Kailangan kong pag-isipang muli ito. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Qin. Nahuli ang magandang babaeng tumalon sa bintana at tumakas. Paano hindi ito matagumpay? Mabuti. Ngayon, natapos na ang misyon at napanatili pa ang kalinisan. Makinig ka sa paliwanag ko. Tiyak na may pagkakamali doon. Anong nangyari? Kuya, akala mo ba may babae akong itinago sa kwarto ko? O kaya, akala mo ba dapat akong magkaroon ng relasyon sa sino? Ha? Nandyan na ang kotse sa baba. Umalis na tayo. Ruan, bakit hindi mo masabi sa akin ang lahat ng ito? Ruan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Malinaw naman, tapusin ang misyong ito, makakalabas na si nanay sa pamilya Qin. Ang lugar na ito na puno ng gulo. Ruan, nagkakagusto ka rin ba sa akin? Ginoo. Ginoo, ang ating mga tao ay nakatayo na ng matatag sa pamilya Qin. Basta, ang Ginoo, makapasa sa pagpili ng puno ng pamilya sa ilang araw. Tiyak na susuportahan ng ating mga tao ang pag-akyat ng Ginoo. Oh. Para lang maging ligtas, sana ang Ginoo, huwag hayaang pumasok ang binibini sa silid-aralan. Tingnan mo, ang ina ni Ruan. Kung siya ay inilipat ni Liu Shuang, Ginoo, hindi na tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Ngayon sa lumang lungsod, ay nadaya ni Binatang Qinshun. Si Presidente Wang ay hindi pa nagbibigay ng tiyak na sagot. Ang pagpili ng puno ng pamilya ngayon, tiyak na patuloy na sasabotahehin ni Binatang Qinshun. Huwag nang magsalita. Papatingnan ko si Xiao Wu. Gaano ba karaming masamang bagay ang nagawa mo hanggang lumuwag na ang iyong rosaryo? Mincy, hindi ka binigo ni Ahe. Natapos na ang negosasyon sa pamilyang Song ng Jucheng. Kapag nahikayat na natin si Ji Wang, ang minahan ng pamilyang Qin, ay magkakaroon na ng ugat sa iyong lupang sinilangan sa Jucheng. Naniniwala ako kay Ahe, magagawa niya iyon. Anong gagawin ko? Bagamat hindi pumayag si Ji Wang na makipagtulungan, hindi rin naman niya diretsahang tinanggihan. Kung hindi ko matapos ang trabaho, hindi ako papatawarin ni Liu Shuang. Alam ko na. Inay, huwag kayong mag-alala. Noong mga panahong iyon, ang taong nanakit sa inyo, kapagbayarin ko siya ng libu-libong beses. Maganda ang ginawa mo ngayon. Pero, ang hinahanap ng pinuno ng pamilya ay hindi lang kakayahan sa negosyo. Ang tunay na pundasyon natin ay nasa ilalim ng lupa. Ang tinitingnan ng puno ng pamilya, hindi lamang kakayahan sa negosyo. Ang ating pundasyon, nasa ilalim ng lupa na kapangyarihan. Wisit itong matandang lalaki. Biglang nagsimulang magbigay ng payo. Paano makakaya ni Qin Yihe ang posisyon ng puno ng pamilya? Laki na at naging matagumpay si Ahi. Hindi tulad ni Qin Shun na ang tangang bata ay hindi tumutulong sa pamilya. Kasalanan ko ba ito? Mahirap gumawa kung walang resources. Tama rin ang sinabi mo. Pagkatapos ng lahat, si Qin Shun ay nag-aaral ng pamamahala sa negosyo. Bakit hindi ngayon ang proyekto ng minahan sa lumang lungsod? Kayong dalawang magkapatid ay magtulungan, Ahi. Ano sa palagay mo? Kayong dalawa ang magdesisyon. Sabi ni Yihe, ang mineral ng lumang lungsod dahil ito ay industriya ni Lola. Bakit hindi hayaan si Lola ang magdesisyon?
Paano kaya magtatanong si ate? Malakas ang koneksyon ni ate. Dahil ayaw ni Minji. Sa pagkakataong ito, huwag nang makialam si Aksun. Pinuno ng pamilya, tatay. Sina, magkikita tayo pagkalipas ng 5 araw. Sa bulwagan ng pamilya. Ang unang makakatapos ng trabaho para sa amo. Ang siyang mamamahala sa pamilya Chin. Ruan, buti na lang at nandito ka. Si Lola ang nagpaparamdam, tumutulong sa iyo ng palihim. Pwede bang sabihin sa akin ng Diyos? Kung magkasama kaya tayo, magpakailanman? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Napahiya ako dahil sa iyo. Mas mabuti nang mapahiya kaysa maging pipi. Ikaw, mas masahol ka pa sa isang pipi. Naaalala lang ng tatay mo ang namatay niyang ina, kaya binigyan siya ng minahan sa lumang lungsod. Tingnan mo siya ngayon. Sumisikat ang proyekto sa lumang lungsod. Mukhang kakampi na ng tatay mo siya. Hindi naman ito sa buwatan. Mahirap lang siyang kontrolin. Halimbawa, itong bagay na ito tungkol kay Sir Wang ng kumpanya ng transportasyon. Ang pakikipagtulungang ito, pwedeng magtagumpay, pwede ring hindi. Kung ganito ang sitwasyon, ikaw na mismo ang magbantay sa kanya. Huwag mo siyang hayaang magkaroon ng kung ano-anong problema. Kung ang tanging ginagawa ko ay tamasahin ang pisikal na katawan na ito, ang sarap siguro. Pero kailangan kong samantalahin ang pagkakataon upang tuluyang makuha si Chinyihe. Kapag mayroon na akong sandigan, sakalang may posibilidad na makawala sa pagkakahawak ng mag-ina at mailigtas ang nanay ko. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Ginawa mo akong pagod na pagod. Ikaw naman, parang walang nangyari. Pasensya na at napagod ka kagabi. Maligo ka muna. Dito na lang tayo sa kama, kakain ng almusal. At Kagabi, nung nasa kasagsagan na tayo, hindi umimik si Chinyihe. Mukhang hindi nga talaga siya makapagsalita. Pero hindi ko pwedeng sabihin kay Liu Shuang. Kung hindi, mawawala ang pag-iingat niya. Nalaman na ni Awu, ang ina ng Binibini, ang bagong ospital ni Shujie. naglagay ng mga mata. Anong nangyayari? Huwag nating guluhin ang sitwasyon. Nakipag-ugnayan na ako sa isang dalubhasa sa neurology mula sa ibang bansa. Maaari nating ipatingin si tita. Talaga?
Mamaya na lang siguro, kapag tapos ka na sa mga pinagkakaabalahan mo. Kapag kayong dalawa, sino ang magmamana ng posisyon ng pinuno ng pamilya? Saka ako makakarelax. Tanging ako ang nakakakita ng isang sitwasyong puno ng panganib, ang pamilya Chin na napapaligiran ng mga lobo. Mula nang pumasok si ate sa pamilya, ang relasyon ni tatay at ni kuya ay naging mas maayos. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya, parang nasa bulsa na ni kuya. Ang lahat ng konklusyon, hintayin muna natin na matapos ang misyon. Ayon kay Yihe, kung sa tingin mo ay para kay kuya na ang posisyon ng pinuno ng pamilya, edi umatras ka na sa kompetisyon. Ikaw, Ruan, huwag kang mag-translate ng basta-basta. Hindi ka naman si Chin Yihe. Paano mo nalaman? Kung iyon ba ang ibig niyang sabihin? Hindi ka naman ako. Paano mo nalaman? Kung ako ba ay nag-translate ng basta-basta? Ikaw, kung may lakas ka, ilabas mo ang peking resume ko tungkol sa pagpepeke. Hayop ka! Dahil alam mong hindi ko masasabi. Grabe, wala nang disiplina. kaya pala gusto ng kuya ko ang ate ko. Kumpara sa mga babaeng dati sumusugod kay kuya, mas interesante pa. Kung ako ang kuya, gusto ko rin. Ikaw rin, gusto mo? Tingnan mo ang sarili mo. Bata ka pa, puti na ang buhok mo. Anong babae ang bulag lang ang magkakagusto sa'yo? Si Papa, tinatanong kayo kung kumusta na ang misyon. Papa, ang pangit ng mata mo. Kung magpapalit ka lang ng mas magandang salamin? Hindi sana. Wala kang makikita. Talagang national treasure ang sign language translator. Ang kakaiba ng pag-iisip mo, ang galing mo sa pagsasalin. At ikaw, Fubo, huwag kang laging nalululon sa pagiging butler mo sa sining ng cosplay. Hindi ka na makalabas. Ako, butler naman talaga ako. Pasensya, nasaktan kita. Sarap. Hindi maganda ang ginawa ng ate. Pagkatapos magmura, umalis ka agad. Minsan, ang bibig hindi dapat masyadong aktibo. Buwisit na babae. Ang tapang mo na Pati ako, hinahamak mo. Ako. Nanay May, mahalagang bagay pa. Isuot mo ito. Gusto kong malaman ang mga ginagawa ni Chin Yihe lahat ng kilos. Sa ganitong masamang paraan. Sa tingin mo ba, nalalamangan mo siya? Ate, itigil mo na ang iyong mga balak sa loob ng bahay na ito. Sumunod sa utos ang dapat mong gawin. Wala siya at si Chin Yihe matagal na itinatago sa akin. Talagang hindi siya mapakali. Hindi na ako pwedeng maging passive sa pagtugon. Hayaan ng iba na kontrolin ako. Kung sakaling bumagsak si Chin Yihe sa hinaharap, ang susunod na target ng mag-ina na iyon ay ako. Huwag kang mag-alala, young master, ang nanay ng ginang, ligtas at maayos ang lahat, kaya pwede ba akong mag-mission bukas? Mahal, nandyan ka ba? Nandito rin pala kayo. Tumayo na kayong lahat. Tumayo na kayo at kumain ng prutas. Hindi pa nagsasalita ang young master. Sundin ang sinabi ng ginang. Tumayo na kayong lahat. Pinapataas niya kayo para kumain? Mag-usap muna kayo. Aalis na muna ako. Isama mo ako. Ngayon nandito ka na. Kailangan nating pag-usapan ang misyon. Tulungan mo akong mag-translate. Bukas ng 8 ng umaga, lilitaw ang target ng eksakto sa oras sa Fog Harbor Port para tumakas papuntang ibang bansa. Liang Sheng, ikaw ang bahala na ipaabot sa ating mga tao na pumunta ng 3 oras ng mas maaga sa pinakamagandang sniper position. Wu, ikaw, harangan mo ang lahat ng posibleng daanan para makatakas. Opo. Gagawin ko ang lahat para matapos ang misyon. Alas 4 ngayong gabi. Dalhin mo ang mga tao sa Wugang Pier. Sakupin ang lahat ng mga lugar ng base para sa akin. At ang mga daan, papunta sa lungsod. I-block mo ang lahat. At isa pang bagay.
Si Ruan ay nagtaksil na. Kailangan siyang alisin. Kung siya ay maglakas loob na magsumbong kay Chin Yihe, ipagbigay alam mo sa mga tao sa ospital lutasin ang kanyang ina, pigilan siya. Huwag kang mag-alala. Umuwi ka at hintayin mo ako. Si Chin Ihe ay alis ng alas 10. Nakita mo na ang footage ng surveillance, di ba? Nakita ko na. Bibigyan kita ng magandang balita. Ako ay nasa daan, nadadaan si Chinyihe. Nag-arrange ako ng malaking sasakyan. Ulitin ang aksidente niya noong bata siya. Ano, sa tingin mo? Nakakasabik ba? Sa sasakyan ng kapatid ko, laging mayroon signal jammer. Ito ay ugali niya pagkatapos ng aksidente. Chin Shun, ikaw ay taksil. Ikaw ay talagang matiyaga kung may oras ka para magbigay ng impormasyon. Mas mabuti pang pumunta ka sa ospital para bisitahin ang iyong ina. Naipadala na sa iyo ang address ng ospital. Paano pipiliin? Ikaw na ang bahala. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ginoo, kung hindi tayo magmamadali, huli na. Nakahanda na sa panig ni Chinshun. Walang saysay kung pupunta tayo ngayon. Kung nakinig ka sana sa iyong tauhan noon pa, hindi pinapasok ang ginang sa silid-aklatan, ang lihim na ito. Paano na ibunyag? Si Ruan ang aking asawa. Kung siya ay magtaksil sa akin, iyon ay kapalaran ko rin. Tinatanggap ko. Oh, Ruan. Makikiraan po. Chin Yihe, hindi ka pipi. Nagsalita ka ba kanina? Mali ang narinig mo. Si Chin Yihe iyon. Siya ay nagsasalita. Hindi siya pipi talaga. Chin Yihe, palagi ka palang nagloloko sa akin. Simulat sa pool ay peke lahat. Chin Yihe, palagi ka palang nangloloko sa akin. Peke lahat mula simula. Ruan, pakinggan mo ako. Bitawan mo? Ayaw kong makipag-usap sa iyo ngayon tungkol sa mga ito. Ruan, ma'am, huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang doktor para tingnan ka. Paumanhin. Hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga. Nakita ko si ma'am. Kaya palagi alam mo na, ako ay peke na tagasali ng senyas. Alam mo rin, ako ay undercover ni Liu Shuang. Akala ko magaling akong nagtago. Sa kanyang puso, ano ang halaga ko? Ako lang ang may gusto. Buti na lang nailigtas si nanay. Tulungan siyang makuha ang posisyon ng pamilya. Ito na lang ang pagpapasalamat ko sa kanya. Ruan. Huwag muna nating pag-usapan ito. May mas mahalaga kang dapat gawin. Alas, 6 pa lang ngayon, magmadali ka papuntang wugang huli pa. Ginang, inamin mo na ikaw ay undercover. Ginoong Chinshun, dapat alam na niya ang aming plano ng pag-deploy. Ngayon, baka naghihintay na siya ng target. Ruan, ang posisyon ng pamilya. Maaari kong kunin ng dahan-dahan, nakuha ko na ang ebidensya ng kasalanan ni Liu Shuang. Kung sasabihin ko ang sinabi ko kay Chinshun, ay ang wugang sa kanluran ng lungsod. Magaling. Pero ang sinabi ni Chinyihe, alin ang wugang? Wugang sa kanluran ng lungsod. Ginang, ikaw. Sige na. Alam ko kung ano ang mahalaga. Paano ko sasabihin? Diretso na tayong umalis. Ulat, binata. Nakadeploy na. Hintayin lang na lumapit ang target. Ruan, nasa wugang ka ba? Anong planong pangreserba ang iniwan mo? Paano nalaman ni Chinshun? Pumasok ka sa bodega. Ginaya ko ang iyong wugang, mapa ng deployment. At pati ang mga numero ng container. Binago ko para magulo. Siguro siya na ngayon, paikot-ikot. Sa puntong ito, bakit hindi pa dumarating ang barko sa pantalan? Ulat, binata, sabi ng truck driver, ang kotse ni Chin Yihe. Hindi dumaan sa kalsadang iyon. Binata, ilang beses na kaming naghanap. Nakamarka sa mapa, wala talagang sniper points. Ay, naray. Ipaalam sa lahat. Agad na bumalik at pumunta sa wugang. Oo. Dumating na. Magtago agad.
Chin Ihe. Ibagsak ang baril. Kuya, ako ang dapat magtapos ng misyong ito. Ibagsak ang baril. Ginang, kung hindi mo ako papatayin ngayon, marami akong pagkakataon. Tigilan mo ang kalokohan. Binatang Panginoon, mga bodyguard ng kalaban. Nakontrol na ang lahat, target kumpirmadong patay. Chinshun, sabihin mo sa mga tao mo, umalis. Papayagan kitang umalis. Paano ko ito isasalin? Alam na niyang peke ako. Nawalan ako ng tiwala sa sarili. Ilapag ninyo ang mga baril ninyo. Mag-usap tayo ng maayos. Matagal ko nang narinig, ang binatang Panginoon ng pamilyang Chin ay walang awa. Mukhang duwag din, ganito. Kaya kailangan mo lang sabihin sa Pangulo ng Pamilya ang gawaing ito. Ay natapos ng aming binatang Panginoon, ilalapag namin ang aming mga baril. Ano sa palagay mo? Ay palayain ang aming binatang Panginoon. Ilapag. Sinabi ko, ngayon, maglalaban tayo hanggang kamatayan. O ibigay mo sa akin ang kredito. Hindi maaaring mailantad si Chinyihe. Hindi makakumbinsi si Liang Sheng ng marami. Ngayon, ako lang. Ang pagkakakilanlan ng asawa ng binatang Panginoon ay may konting silbi pa. Sa panahong ito, hindi dapat matakot. Kung hindi, masasayang ang pagsisikap ni Chinyihe. Ngayon, sinusuportahan ninyo si Chin Chun kunin ang posisyon ng Pangulo ng Pamilya. Kung magtagumpay, ayos lang. Kung sa hinaharap, ang nagwagi ay magiging hari, ang natalo ay magnanakaw. Sa palagay ninyo, makakalabas kayo ng buhay sa pamilyang Chin? Dapat ninyong malaman. Kayo ay mga tao ng pamilyang Chin, hindi mga tao ni Chin Shun. Alam ninyo kayong mga miyembro ng pamilya Chin, hindi kayo mga tauhan ni Chin Shun. Tama si Binibini. Ayon sa batas, ang pamilya ay malapit nang mapasa sa batang Panginoon. Nagpagod tayo para kay Ginoong Shun. Pero hindi naman siguradong magtatagumpay. Sino ang maglalakas loob na ibaba ang baril? Ako si Chin Shun. Kahit kaninong pamilya, hindi ko palalampasin. Pareho lang naman, mamamatay tayo, labanan na natin siya. Bumaril lang naman. Marami na akong beses na nag-practice nito, ng pribado. Kaya mo yan, Ruan. Natatakot pa ako kanina nang hawakan ng baril. Ngayon, sanay na sanay ka na. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Ngayon, bilang asawa ng batang Panginoon, ang magiging reyna ng pamilya, ako ay naninigurado sa inyong lahat. Hindi ko pag-uusigin ang sino man na naririto ngayon. Sisiguraduhin kong ligtas ang mga pamilya ng lahat ng naririto. Sino ang nag-utos sa inyo na makinig sa kanya? Di ba't alam nyo, namamatay ang kontrabida sa kakadaldal? Umandar ka na. Binibini. Ruan, ikaw. Hindi mo alam? Kanina, halos mamatay na ako sa takot. Hindi mo alam? Kanina, halos mamatay ako sa takot. Nang bumaril ang mga tauhan ni Chin Shun, hindi na ako makatayo sa takot. Puno ang isip ko na, malapit na akong mamatay. Hindi mo alam, iyon ang unang beses kong bumaril. Sumakit ang kamay ko sa kalabog. Ruan, anong nangyari sa'yo? Itong lalaking ito, palagi kang niloloko. Bakit ka pa nagkukwento sa kanya? Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya tungkol sa pag-alis. Ruan, bakit hindi ka na nagsasalita? Wala lang. Bigla na lang ayaw kong magsalita. Kanina, hindi ba takot ka? Takot ka ba nang ganon? Bakit pa rin? Tumayo ka para ipagtanggol ako. Huwag kang magkamali. Tayo ay nasa iisang bangka. Kung may mangyari sa'yo, ako rin ay maaapektuhan. Si Chinyihe, may gusto akong sabihin sa'yo. Salamat, Ruan. Gusto ko sanang magpaalam sa kanya. Bakit hindi ko masabi ang nasa isip ko? Fubao. Bukas ako mismo ang pupunta para anyayahan ang ilang matatanda ng pamilya Chin pagkatapos ng 3 araw. Sa bulwagan ng pagpupulong, pag-uusapan ang pagtatalaga kay Xiaohe bilang bagong pinuno ng pamilya. Mauna ka na at ipaalam mo ito. Opo. Xiaohe, ang misyon na ito, napakaganda ng pagkakagawa. Pero dahil espesyal ang sitwasyon mo,
ang partikular na posisyon ng pinuno ng pamilya. Kailangan pa ng ilang araw bago buksan ang bulwagan ng pagpupulong. Ang ilang matatanda sa pamilya, magtutulungan sila para magpasya. Ano pa ang pag-uusapan? Batiin ang taong ito. Paumanhin po sa inyong lahat. Huwag ninyo siyang pansinin. Xiaosun, bakit ka ganyan? Hindi mapakali? Kung hindi dahil sa pagtataksil ni Ruan, paano mananalo sa akin si Qin Yihe? Ang babaeng iyon, sa tamang panahon, aayusin ko siya. Ang pinakamahalaga ngayon ay hindi dapat payagan ang pagpupulong na ito na maganap. Ano ang plano mo? Shintan, bukas, lalabas tayo. Ito ang ating pinakamagandang pagkakataon para kumilos. Ginang Shu, huwag mo akong sisihin. Sa napakatagal na panahon, hindi ako nakadalaw sa'yo. Ang mga karanasan ko nitong mga panahon, halos pwedeng gawing maikling dula. Pagdating ng panahon, hintayin ko si Qin Yihe. Pagkatapos niyang maupo bilang puno ng pamilya, sasamahan kita umalis ha? Binibini, may malaking nangyari. Ang puno ng pamilya, pagkatapos makipagkita sa mga matatanda ng angkan. Sa pag-uwi, na-aksidente siya. Ngayon, magulo na ang bahay. Bumalik ka agad at tingnan mo. Siya? Ano na ang nangyari? Kaninang umaga, nang umalis si Papa, nabangga ng malaking sasakyan. Ngayon, palagi, walang malay at hindi nagigising. Si Ginoong Qin ay nakaligtas na sa panganib ng operasyon, pero pansamantala, baka hindi magising. Puno ng pamilya. Gising ka na, pakiusap. Tita Liu, puno ng pamilya. Ito ang pangalawang katulong na si Sui Feng, ang sulat na ipinadala. Sabi ngayon ang puno ng pamilya. Pagkatapos makipag-usap sa lahat, sa sobre ay isusulat ang kandidato para sa susunod na puno ng pamilya. Ay, Tito Fu, ang puno ng pamilya marahil ay magigising bago ang pulong. Kung wala, edi ipagpaliban na lang. Hindi pwede. Si Liu Shuang ay napakawalang ingat hanggang sa mabangga ang puno ng pamilya. Ano pa bang mga bagay ang hindi niya magagawa? Dahil nasabi na, ang pulong ng pagmamana ay sa 3 araw pa, si Papa ay nakipag-usap na sa lahat na una nang napag-usapan. Ngayon, tingnan kung ano ang hindi pwede ikaw. Paano posible yan? Anong nangyayari? Paano naman posible to? Paano napalitan ng ruon-ruon ang posisyon ng Pangulo ng Pamilya? Tiyak na may mali dito. Kung hindi, kisingin mo si Papa. Tanungin mo siya kung anong nangyayari. Ikaw, Gusto ko ring malaman, paano tanggihan ng may talino sa emosyon ang hindi makatuwirang pag-aayos ng leader trabaho? halika. Uminom ng tsaa. Makainom ng tsaa mula kay Tita Liu, ang tsaa na mismong inihain niya, ito'y isang karangalan para sa akin. Rujun alam ni Tita Liu. Hindi mo talaga gusto si Qin Ye. Tumutulong ka sa kanya dahil nakakakuha ka ng benepisyo. Basta tulungan mo lang ang aming akson. Ang benepisyong ibibigay ko sa iyo, Tita Liu, ay talagang mas mabuti kaysa kay Si Ohe ng 10,000 beses. Alam ko ang iyong pinag-aalala. Bago magising si Papa, wala akong gagawin. Tita Liu, ang sarap ng tsaa mo. Sayang naman, hindi ito bagay sa panlasa ko. Ano na naman? Hindi ba sinabi niya na magbabantay lang at walang gagawin? Wala talagang ginagawa siya. Tumutulong lang kay Chintan na bantayan ang bahay. Maghintay hanggang siya'y gumising. Hindi inaasahan. Itong batang babae, nagkagusto pala kay Qin Yihe. Ano ang kinalaman nito sa paggusto o hindi? Ano ang relasyon? Kung tutulungan ni Ruan si Qin Yihe, pustahan lang ito. Kaya nating sirain ang kanyang loob. Sandali lang yan. Pero ngayon, isang babae sa isang lalaki, nagkaroon ng damdamin. Sabi mo, mayroon pa ba tayong posibilidad na sirain ang kanyang loob? Bukod kay Tata. Tanging si Sui Feng, ang pangalawang katulong ng pamilya Qin,
ang may pinakamalaking boses. Kung maaakit natin siya, baka may pag-asa pa. Sa ngayon, wala na tayong choice kundi sumugal. Pansamantalang pinuno ng pamilya. Ang pinuno ng pamilya Chin ay hindi pa gumigising at tayo, kailangang pumili agad. Isang bagong pinuno ng pamilya. Iminumungkahi ko, hayaan ang dalawang tagapagmana. Maglaban muli, ano sa tingin ninyo? Dahil ako'y bahagi ng pamilya Chin, ang bagong pansamantalang pinuno. Wala ba akong karapatan na direktang italaga ang bagong tagapagmana? Wala. Hindi pwede. Sige, laban ulit tayo. Ngayon, ang pagsubok natin ay swerte. Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Kalokohan. Ito'y talagang kalokohan. Parang laro lang ba ito? Ang pagsusumikap ang nagtatakda ng pinakamababa. Ang swerte ang nagtatakda ng pinakamataas. Ang swerte ay bahagi rin ng kakayahan. Ano sa palagay ninyo? Ito ang mga patpat ng Tiyankon. Bawat lata ay may 30 piraso. 15 ang Tien, 15 ang Kun. Bawat isa ay kukuha ng 10 piraso. Sino ang makakuha ng pinakamaraming Tien na patpat ang siyang mananalo? Sino ang maghahawak ng mga patpat? Siyempre, si Assistant Sui. Si Assistant Sui ay sumunod sa pamilya ng ilang dekada at siya rin ang pangalawang pinuno ng pamilya Chin. Kaya siya ang dapat maghawak ng mga patpat. Walang dapat magreklamo, di ba? Wala. Kung ako ay pinagkakatiwalaan ng pansamantalang pinuno, ako ay tutupad sa tungkulin. Ito ay pinapunta ako sa kaliwa. Ginoong Shungkon na patpat. Binatang pinuno. Ito ay Chen na patpat. Sisung. Kuncian pa rin. Xiao Zhu. Chen pa rin. Siya. Si. Xiao Zhu. Puro Chen. Tama ba? Kulang pa ng isang tiyan. Oo. Xiao Zhu. 7 Chen. Sa side Bison, 6 na Chen. Kun Chen. Kung si Zon ay Chen din, kailangan pang magdagdag ng isang round. Mukhang ang swerte. Hindi rin nasa side ko. Kun Chen. Bakit kuncian din? May problema ang palatandaang ito. Ang kompetisyong ito, bukas, patas, at walang kinikilingan, napakahigpit. Parang may mali. 1% lang, pero 10% kakaiba ang pakiramdam. Parang, naisahan ako ng binibini. Ruan. Ikaw? Ang puno ng pamilya ang nagsasalita. Ano ang pakialam mo? Pagbalik bukas ng matandang puno mula sa ospital, pupunta tayo sa bulwagan para sa pagpupulong. Minaliit kita, Ruan. Kaya. Tinimbang mo ng maaga at doon mo lang nalaman na ang kian ay mas magaan kaysa sa kunkian? Si Tio Sui ay kaliwa. Mas malakas ang kaliwang kamay niya kaysa sa kanan. Mas madaling lumabas ang magagaang na palatandaan. Ito ang tawag sa pagtuklas ng patakaran, pagpapatunay sa patakaran, at paggamit sa patakaran. Ruan, ang pagpapakasal sa'yo. Isang malaking kapalaran ko. Anong nangyari kay Ruan? Sa huli, magkaiba talaga ang daang tinatahak niya at ang sayo. Ruan, anong nangyari sa'yo? Matulog ka na ng maaga.
Bukas, pupunta pa tayo sa bulwagan ng pagpupulong para sa seremonya ng pagtatalaga ng bagong pinuno. Ayon sa lumang alituntunin, ang pinili ng puno ng pamilya bilang tagapagmana ay si King Yihe. Subalit, dahil sa espesyal na kalagayan ni Yihe, ano ang masasabi ninyo? Nais kong malaman ang inyong mga opinyon. Sa loob lamang ng 3 buwan na pamamahala ng binata sa lumang minahan, doble ang kita. Ang ganitong determinasyon ay karapat-dapat sa posisyon ng puno ng pamilya. Ang mga trabahong ipinagkakaloob ng konseho ay halos lahat ay pangunahing mga misyon. Ang kakayahan ng binata ay kaya pa ring punan, pero Pero ang katawan ng kuya ko ay talagang may kapansanan. Mga pinuno, lahat kayo ay matagal nang sumusunod sa pamilya Chi. Karto, may katwiran naman ang inyong mga alalahanin. Pero kung ang kuya ko ay hindi pipi, Walang dahilan, Shin. Bakit kailangan pang magkunwaring pipi ang binata? kung masyadong malalim ang iniisip ng binata, kailangan nating pag-isipan ito. Salamat sa pagka-ospital ng puno ng pamilya. Kung hindi ko talaga malalaman na si Yihe ay ganito kalakas ang loob. Noon pa, si Binata Chin ang pumilit sa akin na sabihing pipi siya. Si Chinda Xiaozu, pinilit niya akong sabihing pipi siya. Totoo ang sinasabi niya. Oh, ikaw. Pinagkait mo ito sa amin ng napakatagal para lang sa posisyon ng punong pamilya. Matandang punong pamilya. Tatay. Kung sa tingin mo na nagpapanggap lang na pipi si Chin Yihe, gagawin ko siyang tunay na pipi. Lagyan ng gamot ang gilid ng baso niya, lason para maging pipi. Tingnan natin kung paano pa siya makikipag-agawan sa amin ni Nanay. Buisit, hindi niya kinain. Tatay. Ayos ka lang ba? Tatay, ayos ka lang ba? Hindi, mali. Ginang, hindi ba mali ang pagsasalin mo? Ginang Liu, kilala siya sa pagiging mabait sa Young Master. Paano posible na siya ang nagpahamak sa Young Master? Ruan, huwag kang magbintang ng walang basehan. Ruan, ano ba yan? Mali ang pagsasalin mo. King Yihe, bigyan mo ako ng cellphone. Tama ang pagsasalin ni Ruan. Ano? Kung ganon, sang-ayon din ang Young Master. Si Ginang Liu ang naglagay ng lason. Hindi. Hindi ko sinabi yan. Ano kung oo? Sino ang nag-utos sa iyo na ibigay ang posisyon ng pinuno ng pamilya? Kay King Yihe? Ano sa tingin mo? Sa loob ng maraming taon, magaling ang pag-arte ko, di ba? Nanay, Liu Shuang. Mabuti naman ang trato ko sa iyo, no? Sabi ng pinuno ng pamilya. Noong nakaraan, ang aksidente niya sa kotse, ikaw din ang may gawa noon, di ba? Ako ang nag-ayos noon. At ang aksidente noon ni Wen Minzi, ako mismo ang nagplano noon. Anong karapatan mo para gawin yun? Anong karapatan?
Dahil si Wen Minji ang asawa ng Panginoon ng pamilya. Samantalang ako ay isang katulong lang. Dahil si Qin Yihe, mula ng isilang ay tagapagmana na. Samantalang ang anak ko, mana lang ang makukuha. Hindi ko inaasahan. Gusto kong mamatay sila lahat. Liu Shuang, dahil sa iyong ambisyon, ang nanay ko ay pinatay ng buhay. Akala ko, totoo ang pagmamahal mo sa akin. Totoo ang pagmamahal mo kay Xiaohe. Pero kayo pala, mga hayop pala kayo. Sinabi ng Panginoon ng pamilya na simula ngayon, si Liu Shuang ay tatanggalin na sa pamilya Qin. Tanggalin sa pamilya. Tatay, kahit nagkamali si nanay, hindi naman siguro dapat siya matanggal sa pamilya? Hindi mo ba siya mapapatawad? Dalhin niyo si Qin Shun. Ikulong. Qin Yihe, kahit na itatag mo na ang iyong pagiging pinuno ng pamilya, ano naman, namatay ang nanay mo sa kamay ko. Mananatili kang nabubuhay sa anino ng nakaraan. Kung nasaan man ang kaluluwa ng nanay ko, panonoorin kanya habang nahuhulog sa impyerno. Dalhin nyo. Aray, Kayong mga, sige na, dalhin nyo na ako. Ayon sa pinuno, Ang seremonya ng pagtatalaga ay magsisimula na. kami ay magiging tapat sa inyo hanggang kamatayan, aming pinuno. Kumusta na si tatay? Nakuha ko ang antidote kay Qin Shun. Buti na lang, hindi ito tumagal. Kailangan lang ng ilang araw para makabawi siya. Anong ginagawa mo? Dahil mahal kita, nadawit ka sa gulo. Ayokong lumalim pa ang pagkalublob mo. Kung hindi ako naging head ng pamilya sa piling ni Liu Shuang, makakaligtas ka pa rin. Ganun pala. Nagkamali ako sa kanya. Kailan ka nagsimula magkagusto sa akin? Noong una, nagte-text ako sa iyo gamit ang cellphone. Noong bata pa ako, nagsusulat lang ako para makipag-usap sa lahat. Pero Xiaohe, mabuti naman sa iyo si Auntie Liu, di ba? Bakit mo itinulak ang kapatid mo pababa sa hagdan? Anong nangyari kay Xiao Shun? Xiaohe, totoo ba ito? Nadulas lang ang kapatid ko. So, inaamin mo na ikaw ang tumulak sa kanya? Hindi siya nakatayo ng maayos, kaya nahulog siya sa hagdan. Tama ba? Paano nagkaroon ng pamilya Qin ng isang batang tulad mong mapagplano? Pero iba na ang nangyari. Nandito ka para sa akin. Ruan. Ayokong hayaan kang maiintindihan ang gusto kong sabihin. Gusto kong malaman mo ang nasa isip ko. Ruan, mahal kita. Ruan, mahal kita. Mahal din kita. Kahapon, 5 pa kaming kumakain. Sa isang gabi lamang, ang nanalo ay hari. Ang natalo ay tulisan. Ang iyong tita Liu ay naparusahan na, pero bata pa si Qin Shun at wala siyang ginawa na labis na masama. Kaya wag mo na siyang pansinin. Ang handaan ng pamilya para sa iyo ay hayaan mo siyang dumalo. Isalin mo. Kamakailan, hindi ako nag-practice ng pagsasalin ng sign language. Paano ko maiintindihan iyon? Sabi ni tatay, kumain ka ng marami. Ngayon wala sila. Normal na pagsasalin lang ang gawin mo.
Mali ah. Ngayon, ako na ang may bahay ng pamilya. Anong kinakatakot ko? Ay tatay, sa totoo lang, sabihin ko sa'yo hindi ako marunong mag-interpret ng sign language. Noon, ito ay para sa nanay ko, makapag-ipon para sa gastos sa operasyon. Kaya nga ako nag-apply. Ikaw, hindi mo kaya? Pumasok ka ng palihim. Ikaw, Tatay, sa totoo lang, noong unang beses ko siyang makita, nagustuhan ko na siya agad. wala akong pakialam kung niloloko niya ako. Tatay, oo, tama. Sa buong pamilya, ikaw lang, hindi alam. Ako. Masamang anak. Anak ka talaga. Tingnan mo naman, nagalit na nga si Papa dahil sa'yo. Pag siya'y napagalitan, hindi na ako. Sige na pa, uuna na kami maghanda para sa salo-salo bukas. Halika. Oh, Sa tingin ko, gusto ni Papa na sumama si Chinshun sa salo-salo. Para ang mga tao sa kalye dahil kay Papa ay bigyan ng pagkakataon si Chinshun. Paano kung siya ay maghiganti? Chin Yihe. Kim Ihe. Ngayong araw na itong dalaga. Ang ganda talaga. Sino kayo? Pinapahanap ako ni Chin Yihe. Laosong. Ang mga patakaran ninyo sa kalye hindi ko nauunawaan. Ngunit kung ang ugali ng pamilya Chin ay hindi tama, hindi ko ito palalampasin. Ang pakikipagtulungan na ito, huwag mo nang ipilit. Si Manager Wang, huwag mong lahatin. Sino si Ching Yihe? Si Wang Yihe. Ako ang pangatlong kuya mo. Nakakainis talaga. Ganito lang ako tinitignan ni Chinshun. Nagharba ng mga Dragon Ball cosplay para mag-kidnap. Chin Yihe, bilis. Hindi ko na kaya. Sa tingin ko, ang gusto ng tatay ay papuntahin si Chinshun sa handaan. Para ang mga tao sa mundo, dahil sa tatay, ay bibigyan siya ng pagkakataon. Paano kung sakali, maghihiganti siya ngayon? Hehehe. Hoy, ganda! Halika, makipaglaro ka sa amin! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ruan! Ruan, mali pala ang tingin ko sa iyo. Mula pa sa simula niloloko mo na ako. Kaya pala. Paano nangyari na si Chin Yihe ay papuntahin ako sa ganitong lugar? Ikaw pala, ang nagpapanggap na kuya mo. Dahil ito ang entablado na itinayo mo. Hayaan kitang dito sa entablado ang tapusin ang palabas na ito. Kinsun, Bakit ka nandito? walang kwenta. Huwag kang tumunganga. Sugod na. Asawa saluhin mo. Asawa, ang gwapo mo talaga. Ang gwapo mo talaga, kuya. Pero ngayon, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon kahit na talagang kunin mo ang pamilyang Chin. Gagawin kitang harapin ang isang tambak ng gulo. Kinsun. Suwail na anak. Paano hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita ng malinaw ang sitwasyon? Chin Shun, ang malaking regalong ito mula sa pamilyang Chin. Nakita na ito ng lahat. Magkapatid na nagpapatayan. Ang bagong pinuno ng pamilyang Chin. Talagang malupit na tao. Pinutol si Chinshun sa lahat ng koneksyon sa ilalim ng lupa. Sinakal ang kanyang pagkakataon na bumangon muli. Kinsun, Huwag kang lumapit. Kayong lahat ang nagpilit sa akin. Kung hindi, papatayin ko siya. Masamang anak.
Ako ang iyong ama. Tumahimik ka! Noong ginawan mo ng masama ang aking ina, naisip mo ba ang pagmamahal ng ama at anak? Ngayon, ibigay mo sa akin ang pamilyang Chin o magkasama tayong bumaba sa impyerno. Chin Ihe, pirmahan mo ang dokumento para sa akin. Bilisan mo! Chin Ihe. Bilisan mo! Boss Song, ang usapin tungkol sa iyong anak na babae at sa akin, Yu Heng Kuanghan, ang aking pamilyang Song. Kahit kusing natubo, ay ayaw ko na. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Tatay, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo at sa nanay mo. Dati, takot akong ipakita sa iyo. Takot ako na baka ikaw, malulong sa lungkot dahil sa pagpanaw ng ina, hindi makalabas. Hindi na ako nag-aalala ngayon. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Basta wag mo lang akong iwan. tatay, ako. Tatay, ang ibig sabihin ni Yihi ay, sa susunod, palitan mo ng mas magandang salamin sa mata para maging mas alerto ka. Itong bata. Pupunta sa ibang bansa si Ashun. Sinabi ko sa kanya, wag na lang bumalik. Kuya, si ate mo ang kasama ko nung nakaraan. Ayaw ko na, Chin Yehe, ikatlong beses na to. Bakit ka nagseselos? Naipaliwanag ko na sa'yo. Nasa ilalim ako noon. Mamamatay ako kung hindi ko ginawa yon. Kung hindi sinabi sa akin ni Chin Shun, kailan mo ba balak magpaliwanag sa akin? O balak mo bang hindi na lang magpaliwanag? Bakit lahat na lang pinag-iinitan mo? Hindi ka na katulad ng dati. Ano ba ang katulad ko? Yung malamig at misoginistang parang monghe. Ganon ako sa mga taong hindi ko gusto. Ruan, gusto kita, mahal kita. Hindi ko kayang tingnan ka ng walang nararamdaman. Nagseselos din ako. Natatakot din ako na balang araw, hindi mo na ako mahal. Chin Yehe, ang tagal mo bang naging pipi? Kaya ngayon pagdating sa mga sweet talk, marami kang alam? Hindi. Hipo mo. Damhin mo ang tibok ng puso ko. Ruan. Mahal mo ba ako? Hindi. Hindi pa rin? Siya. Gusto ko lang talaga ang katawan mo. Amo, hindi mo pa sinasabi kung paano ito haharapin. Parusahan siyang maglinis ng banyo. Dati, ang amo ay isang lalaking parang agila. Ngayon, buong araw sumusunod sa misis. Didida. Ano naman yon? Siya ang misis ng amo. Siya nga pala, ano ang kasalanan niya? Bakit paglilinis lang ng banyo ang parusa? Pareho ng kasalanan mo dati. Ano? Bakit nang dumating ako, hindi pa panahon ng tagsibol? Barilin, kailangang barilin. Talagang hindi ako makakasama sa iyo. Para makipagkita sa biyenan? Hindi pwede yon. Ang anak ng nanay ko ay kakapasok lang sa kolehiyo. Ngayon, halos 1 taon ng kasal. Kung malalaman niya, baka mahimatay sa takot. Kung mismo ako, lihim akong pupunta sa iyo. Parang ganito ngayon? Amo? 3 buwan na ang nakalipas. Nandito ka pa rin at nagtatanim ng galit? Hemp. Kinulong mo ako hanggang sa maging ganito
At hindi mo pa ako pinapayagang magalit? Paalam. Ruan. Ilang araw na kitang tinatanong, Nanay, itong bayad sa gamot paano ba talaga nakuha ito? Nanay, hindi mapalagay ang loob ko. Nanay, nagtatrabaho ako bilang sign language interpreter para kumita. Huwag kang mag-alala. Yang Ingles mo medyo kulang pa. Marunong ka pang mag-sign language? Ay, Ginang Shu, ikaw talaga ang tunay kong nanay. Sa madaling salita, komplikado itong sitwasyon. Kapag nakalabas ka na sa ospital, pangako, sasabihin ko sa'yo ng buong buo. Umuwi ka mamayang gabi. Anong nangyari? Lahat ay may misyon. Bakit wala man lang katulong? Baka naman tumakas at hinahabol. Ang pag-iisip ng ginang, ganyan pa rin ang kakaiba niyang pag-iisip. Ruan. Pakakasalan mo ba ako? Guwapo, ano sa palagay mo? Kung tawagin nating Zhongqing, ang magiging anak natin, o kaya Qingxin? Kaming mga mahusay na tagasali ng wikang Pasenyas, kailangang talagang hulaan ang iniisip ng aming amo at mag-improvise ng ilang linya. Kin-ihe. Ay, mali. Honey, tingnan mo ang kamera. Si Ruan ang aking asawa. Kung siya man ay magtaksil sa akin, iyon ang kapalaran ko. Tinatanggap ko. Sige, usapan na to. Kahit hindi na ako mag-sign language interpreter, dapat sundin pa rin ang kontrata. Huwag ninyong bawasan ang sahod ko.